So, sa gabi ng mga beshi, kami-kami na lang ng aming family at ang ibang kapitbahay ang kumain ng dinner. At yung isa dyan ay aming doktora. Doktora na si Dayan Malikaya. Ang aming doktora sa aming family. Nakakapagod man ang maghanda pero napapawi ang pagod sa tuwing nakikita mo ang mga bisita na masaya at busog sila. Sa aming pamilya ay pang-apat ako pala mga beshi. 5 kami na magkakapatid at iisa lang ang lalaki. Siya yung pangatlo. Ibig sabihin, napagitnaan namin ang lalaki. Alam niyo ba mga beshi, maganda yung banding sa aming pamilya. So, I'm very proud of my family. Yung mga ibang pamangkin ko at ang mga ibang relatives namin ay nasa ibang bansa sila lahat. At may kanya-kanyang family na doon sa ibang bansa. So, pag nagbabakasyon sila dito sa bansang Pilipinas ay kung saan sila pupunta na lugar. Masulit lang yung bakasyon nila. May mga nagbabakasyon ng 1 month, ganun. Sa amin na magkakapatid mga guys, pang-apat ako. So, 2 babae, 1 lalaki, 2 babae. So, yung kapatid ko na panganay, nung nag-aaral ako, ay siya yung Miss Tuguegarao. Miss Tuguegarao City. Tapos yung pangalawang kapatid ko, Miss MCNP naman siya sa Tuguegarao. Tapos yung mga tita ko, hindi naman sa pagmamayabang, may Miss Lawag. Miss Lawag sila noon. At saka, pangalan nito, sila yung front ng Banawag noon. Yun yung Banawag pa lang at saka Liwayway pa lang yun. No, kung maalala ninyo, Banawag at saka Liwayway. So sila yung naka-front dun sa mismong ng Banawag tsaka Liwayway. Alam niyo rin ba mga beshi, kahit may mga sari-sariling trabaho na yung mga ibang kapatid ko, yung mga kapatid ko ay meron din silang sariling sources of income bukod sa kanilang trabaho, meron pa silang ibang pinagkakitaan. Like may yung second sister ko. Yan yung nakaupo dyan. Meron din siyang grocery. Meron din siyang nagbebenta rin siya ng bigas at mga frozen foods. Pero may trabaho 'yan sa mismong company ng aking kapatid. Sa akin naman mga beshi, samut-saring sources of income ko kahit man may trabaho si mister ko. So, iba't iba yung mga sources of income ko like may food house, may store, meron din akong loading station, meron din parehas rin kami ng aking kapatid na meron din akong mga frozen foods. Pero malakas talaga ang aking food house kaya nakakonsentrate ako dun sa aking mga food house at saka sa mga ibang sources of income ko dun sa hardware. So talagang napakaganda at saka makikita mo talagang mga bunga ng pinaghirapan mo, yung nakakabili ka ng mga iba't ibang para sa bahay, mga appliances. Pagka nakapagbigay ka ng mga pera sa mga relatives mo, talagang napakasaya. Masayang-masaya at magaan sa aking loob dahil minsan nakakatulong rin ako, nakapag-abot rin ako ng mga pera sa kanila. So, masaya yung puso ko. Sabi nga ng aking pamangkin na isa dyan, aanhin daw niya yung pera na galing mismo sa kanyang asawa kasi yung asawa nga niya nasa ibang bansa, aanhin daw niya yung pera na galing sa kanyang asawa, may pera naman daw siya. So sabi ko naman sa kanya na mag-ipon lang. At yung ipon na yun, wag kukunin, kundi padamihin ng padamihin yung pera hanggang di mo mamalayan, o di ba? Malaki na yung pera na na-save mo. Ang hirap kasi mga bes, isipin natin na pagka
hindi kasi natin hawak yung buhay natin. Ang ganda pagka marami tayong investment talaga, maraming mga appliances, yung mga ganyan. Marami tayong sources of income. Kasi gagaya sa akin, 3 yung anak ko. So, kailangan marami din yung sources of income ko. At saka mga beshi, maganda rin yung ano, yung 'pag may pera ka bumili ka ng lupa. Bumili ka ng lupa, gagaya yung mga kapatid ko, may mga sikreto sila na binibili ng mga lupa na may nakakabili diyan ng tatlong lupa, o 'di ba? Kasi kahit man nakatenga yung pera nila 'yon, anytime pwede naman nilang ibenta, pero kasi minsan may mga lumalapit sa mga kapatid ko. May mga lumalapit sa kanila na ibebenta raw nila yung lupa nila kasi wala silang pagkuhanan ng kanilang panggastos sa kanilang buhay, panggastos sa kanilang mga anak. So, naawa rin naman yung mga kapatid ko. So, kinukuha, binibili rin nila yung lupa. Makita lang na maganda yung place. So, binibili rin naman nila. Yung kapatid ko na panganay, siya yung kumbaga siya yung pinakamaganda yung hanap buhay sa amin na magkakapatid kasi marami siyang bodega, marami siyang mga sasakyan, marami siyang mga tauhan kasi like yung kopi ko at yung mga golden cooler at saka mga Goya product, yan yung mga boy bawang. Kopi ko, yan yung kanyang siya yung distributor dito sa Cagayan. So, malakas din ang kopi ko at saka golden cooler na juice sa kanila. Marami din naman siyang natutulungan actually kasi dahil sa kabutihan ng kanyang puso, maraming lumalapit sa kanya. Yun nga lang, yung mga lumalapit sa kanya, hindi na sila nagbabayad. So, pagka uutang ka, hindi ka makabayad, so hindi mo na talaga maulit. Hindi mo na maulit na kasi syempre andun na yung hiya mo na mangutang ka pa, 'di ba? Pero pagka mangungutang ka at saka andun yung willing mo talaga na magbayad, hindi ka na mahihiya na magsabi ulit pagka mangungutang ka. Tsaka mga beshi, yung taong tumutulong na ganyan, yung may maluwag na puso, yung nakakatulong sa kapwa-tao, sila yung mas lalong pinagpapala ng Diyos. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa aming buhay na magkakapatid, sa aming family, dahil pinakita niya yung kanyang kabutihan sa aming mga buhay. Ang mama ko pala mga beshi ay Kalinga siya, Kalinga Apayaw. So sabi nila matatapang ang mga taga Apayaw, yung mga taga Kalinga. Tunay nga na matapang yung mama ko. Matapang siya at saka yung papa ko noon ay basketball player siya. So nung dalawa nga sila kay mama noon ay nagtatrabaho pa lang si papa ko noon nung maliliit pa lang kami, nagtatrabaho pa lang yung father ko bilang ahente ng San Miguel Beer. Ahente siya noon ng San Miguel Beer dito sa harap ng bahay kasi yung harapan ng bahay namin is San Miguel Beer, bodega na ng San Miguel Beer. At saka yung mama ko naman, marami siyang negosyo rin nun. Kaya nakuha rin naman namin sa kanya. Kahit malaki yung sahod ni papa ko noon dyan sa San Miguel Beer. At saka malaki yung mga pa-bonus nila, malaki yung mga pa-incentive nila. Ah, may mga business rin si mama ko noon. Maalala ko nung malilit ako mga beshi, meron siyang sari-sari store, meron pa siyang bilyaran, meron siyang videoke bar, tapos meron pa siyang pangalan nito yung market, meron siyang pagbentahan ng mga gulay. Tapos meron pa siyang food house. Yung food house lang niya kasi noon, nagbebenta lang siya ng mga balot, nagbebenta siya ng ah, barbecue. Tapos hindi pa uso-uso kasi ang mga kwek-kwek noon. Kaya yun, konti lang naman yun na ibebenta ni mama noon. Yun lang, yung mga gulay. May restaurant pa pala yung mama ko noon. Kaya, ay talaga,
talagang maganda kahit malaki yung sahod ng mga asawa ninyo, ay mas maganda rin na may mga sari-sariling negosyo or pagkuhanan ng pagkuhanan o sources na of income ninyo mga mga beshi. At yan na nga mga beshi, ang kwento, ang konting kwento ng aming buhay. Hanggang sa muling pagkikita, ay mali, hanggang sa muling pagkwekwento ko. At salamat naman sa Diyos dahil sa araw-araw na binibigay sa akin na kalakasan, lalo sa araw ng aking kaarawan. Papasalamat rin ako sa Kanya dahil sa Kanyang favor, sa Kanyang provision sa aking family, hindi lang sa aking sarili. Sinasali ko rin ang Kanyang provision sa aking buong family. So, papasalamat ako ah, sa aking family na tumulong sa akin. Papasalamat rin ako kahit wala yung mga ibang anak ko dito. Yung dalawang anak ko na nasa Tuguegarao City at isa lang yung nakasama ko dito na anak ko. So, papasalamat rin ako sa kanila kasi sila yung unang bumati rin sa akin kaninang umaga ng happy birthday. So, naitanong pa nga nila sa akin kung ano raw yung handa ko. Sabi ko, hindi ako maghahanda, sabi ko sa kanila. Pero papasalamat ako kasi maraming tumulong sa akin. Maraming tumulong kasi ganyan talaga mga besh. Lalong-lalo pagka maikwento ko pa mga beshi, lalong-lalo pagka just in case na merong hospital sa amin. Kasi syempre kasi marami din naman pagkagastusan. Nagbibigay yung mga kapatid ko ng share. So, malaking talaga pasasalamat ko sa mga kapatid ko kahit man sino. Syempre kahit man hindi nila hinihingi, kusa mong ibibigay yung share mo. Kasi syempre malaki rin naman yung gagastusin mo na pera sa hospital. Papasalamat ako kay Lord dahil sa kanyang pag-iingat sa akin sa isang taon na naman. Thank you guys. Love you all.